kinondina ng United States at 5 iba pang bansa ang mga mapanganib na aksyon ng China laban sa lawful na operasyon ng maritime ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong Lunes na nagdulot ng pinsala sa 2 barko ng Philippine Coast Guard o PCG. Ang Australia, Canada, Japan, Germany at United Kingdom sa pamamagitan ng kani-kanilang mga embahada sa Pilipinas ay nagbigay ng kanilang payag sa X na dating Twitter upang ipayag ang matinding pagkabahala sa insidente na naganap noong madaling araw ng August 19 habang pinag-iisipan ng Maynila na magsampa ng kaso laban sa China bago ang United Nations. Nasira ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño sa banggaan ng mga sasakyang pandagat ng China na nagsasagawa ng labag sa batas at agresibong maniobra malapit sa Escoda o mas kilala bilang Sabina Shoal. Ito'y sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea or NTF WPS sa isang payag. Ang 2 PCG vessel ay naglayag sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at patungo sa Patag at Lawak Islands sa West Philippine Sea, sinabi ng task force. Pagkatapos ng insidente, sinabi ng Deputy Spokesman ng US State Department na si Vedant Patel na muling pinagtibay ng US na ang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng 2 bansa ay umaabot sa mga armadong pag-atake sa mga armadong pwersa, pampublikong sasakyang panghipapawid o sasakyang panghipapawid ng Pilipinas, kabilang ang sa Coast Guard nito saan man lugar sa West Philippine Sea. Ang naging payag ni Vedant Patel, PRC, People's Republic of China ships employed reckless maneuvers, deliberately colliding with 2 Philippine Coast Guard ships, causing structural damage and jeopardizing the safety of the crew on board. These actions are the latest examples of the PRC using dangerous and escalatory measures to enforce its expansive and unlawful South China Sea maritime claims. Sinabi naman ni US Ambassador to Manila, Mary Kay Carlson na ang US ay naninindigan kasama ng Pilipinas sa pagkondina sa mga mapanganib na maniobran ng China Coast Guard malapit sa Sabina Shoal na nagbigay panganib sa mga buhay ng crew nito at nagdulot ng binsala sa 2 barko ng Philippine Coast Guard. Sinabi ng Ambassador ng Australia na si Hai Kyung-yu, ang mga mapanganib na aksyon na ito ay nagpapahina sa mga pagsasikap na mabawasan ang mga tensyon. Hinihimok niya ang pagpigil at pagsunod sa internasyonal na batas, partikular na ang UNCLOS o United Nations Conventions on the Law of the Sea. Nagbigay naman ng kanyang payag ang Canadian Ambassador sa Pilipinas na si David Hartman. Saad niya, these actions are inconsistent with China's obligations under international law and undermine efforts to de-escalate tension in the South China Sea. Sinabi ni Japanese Ambassador Endo Kazuya na ang anuman pang niligalig at pagkilos na nagpapataas ng tensyon o nakakagambala sa mga karapatan sa paglayag ay hindi pinahihintulutan. Hinikayat naman ni German Ambassador Andreas Pfeffernowski ang lahat ng partido na iwasan ang mga escalatory action at ganap na igalang ang internasyonal na batas na itinakda sa UNCLOS at ang umiiral na 2016 Arbitral Award. Nagpayag din ng kanyang pagkabahala ang British Ambassador sa Pilipinas na si Lauren Biopels. Sabi niya, the UK calls again for respect of international law, including UNCLOS, and adherence to the 2016 Arbitral Award, which is legally binding on the parties. Nanawagan din si French Ambassador Maria Pontanel para sa paggalang sa UNCLOS at kalayaan sa pagdalayag. Samantala, sinabi ni Endo na siya ay seryosong nag-aalala sa kumakailang agresibong pag-uugali na nagdudulot ng pinsala sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Dagdag pa niya, naninindigan ang Japan kasama ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kaayusan na nakabatay sa mga patakaran at mapayapang pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan batay sa internasyonal na batas. Ipinahayag ng Ambassador ng US na si Mary Kay Carlson na nasa likod sila ng Pilipinas sa pagsunod sa international law na nilalabag naman ng komunistang bansang China. Sabi niya, we are committed to supporting the rights of our friends, partners, and allies under international law. Ang US State Department noong Martes, August 20
ay muling nagpatibay na ang Mutual Defense Treaty o MDT sa Pilipinas ay sumasaklaw sa mga armadong pag-atake sa Philippine Coast Guard sa South China Sea, isang araw pagkatapos ng pambubuli ng China. Ang mapanganib na mga maniobra ay humantong sa mga banggaan at pinsala sa struktura sa dalawang sasakyang pandagat ng Pilipinas. Inihayag ng US State Department na ang isang US submarine nila ay 2 buwan lang nananatili dito sa Pilipinas. Ito'y sa patnugot na rin ng Philippine government na malay itong makakaikot sa loob ng 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas. Ang USS Bremerton ay isang nuclear-powered submarine na isa sa mga pwersa ng US sa kanilang Pacific Fleet ay nasa karagatan ngayon ng West Philippine Sea ayon sa US State Department. Ang pananatili nito sa Pilipinas ng 4 na buwang misyon ay may patnugot sa Department of Foreign Affairs. Ang misyon nito ay upang protektahan ang kalyado nitong bansa tulad ng Pilipinas sa mga pagsalakay ng mga malalaking bansa, partikular na dito ang China. Nakasaad dito sa MDT na ang Amerika ay gagawa ito ng agarang aksyon kung may mangyayaring putukan at pag-atake sa mga barko at estruktura ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa marine map na ipinakita ng US State Department nito lamang August 20, kasalukuyan itong nasa 5 milya mula sa bisinidad ng Escuda Shoal. Ayon sa ilang mga security expert ng Pilipinas, ang lokasyong ito na nasabing nuclear-powered submarine ng Amerika ay nagpapakita lamang na handa itong tulungan ang bansang Pilipinas kung sakaling magkakaroon na nga ng mga putukan anumang oras sa ngayon sa pagitan ng pwersang pandagat ng dalawang bansa. Kinukondina ito ng bansang China at ayon sa kanila, hindi maaring manghimasok ang Amerika sa sigalot nito kontra sa Pilipinas. Naghain ito ng kanilang formal na reklamo sa United Nations na kinukondina ang lahat ng mga floating asset ng Amerika na umalis sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime expert na si Jay Batong Bakal, pagpapakita lamang ito na kabado ang bansang China sa presensya ng ilan sa mga barkong pagdigma ng mga Amerikano. Ayon pa kay Batong Bakal, nag-iingat ang Chinese Coast Guard sa kanilang ginagawang hakbang sa pagtutulak at pambubuli sa mga pwersa ng Pilipinas na hindi gumagamit ng armas dahil alam nila na isang mali lang ng kanilang tawan na magpaputok laban sa mga pwersa ng Pilipino ay hindi nila aasahan na sisiklab ang malaking kaguluhan sa pagitan ng China at ng Amerika. Alam ng komunistang bansa na magpasangga ngayon, hindi pa nila kayang labanan ang Amerika. Ito'y sa aspetong militar at malaki ang posibilidad na matatalo sila nito kung sakaling makipagsabayan sila sa giyera laban sa pwersang Amerikano ng harap-harapan. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng National Maritime Council na si Alexander Lopez na ang mga aksyon ng China ay lumabag sa internasyonal na batas, kabilang ang UNCLOS at ang 1972 Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea. Kinumpirma ni Presidential Assistant on Maritime Concern Andres Centino na sumama kay Lopez sa press briefing ng palasyo na maaaring isampa ang kaso laban sa China sa United Nations, bagamat hindi niya tinukoy ang mga detalye. Sa isang payag noong Lunes, iginiit ng Beijing na ang barko ng PCG ay bumangga sa barko ng CCG sa isang hindi profesional at mapanganib na paraan at binalaan ang Pilipinas na itigil ang karagdagang mga provokasyon o kung hindi, lahat ng mga kahinatnan na magmumula dito ay sasagutin ng bansang Pilipinas. Ngunit, ipinahayag ng tagapagsalita ng NMC ang seryosong pag-aalala ng Maynila sa sadyang panliligalig at pagdabag ng China laban sa soberenya ng Pilipinas, mga karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ni Lopez na ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay nagtatrabaho na sa paghahain ng isang diplomatikong protesta kasunod ng pinakahuling pagkilos ng China. Aniya, habang ang Pilipinas ay nananatiling matatag sa pagprotekta sa kanilang mga karapatan sa soberanya sa West Philippine Sea, ang bansa ay patuloy na nagsusumikap sa diplomasya sa pagtugon sa West Philippine Sea dispute. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.